Hi Life Church Manila, ako pala si Pastor Ryan Quirante at ito ang aking napakagandang asawa na si Diane Quirante. And sa mga hindi nakakakilala sa amin dyan sa Life Church, ang Life Church Manila pala ay ang aming ex. Ex na pinagpapastoran. But support. Ayan, so, and thank you for the opportunity that we could just share yung message ngayon sa Love Harvest Festival. And ano man yung status mo ngayon, maaaring single ka, ikaw ay may jowa, ikaw ay may asawa, or dating may asawa, biyuda, or complicated at or unofficial. So whatever your status, ang love ay love eh. Di ba? Ang pag-ibig ay pag-ibig. Anumang henerasyon 'yan, anumang panahon is minsan iba-iba, anumang generation or anumang culture yung meron tayo, iba-iba tayo ng way to express love. But the most important thing is we know what truly love is and the real author of love. So ngayong araw na to, dalawang bagay lang yung gusto naming i-share sa inyo. Number 1 is? Put God first. Put God first. So, I know na marami sa atin dyan, kasama sa faith declaration natin na mahahanap na natin yung the one natin this year. Or probably pinagpe-pray pa rin natin kung siya na ba yung karapat-dapat. Or basta more on love and relationship is something that we want to prioritize sa taon na ito. But more than yung love and relationship natin dun sa ating partner is kailangan nating unahin pa rin si God in everything na gagawin natin. Alam niyo yung love life, delikado yan eh. Kasi isa rin yan sa mga test ng Panginoon sa relationship natin sa Kanya. Kasi based on experience din sa nakita ko sa church, na ang pinaka-unang nagiging challenge or rason kung ba't ang tao ay nawawala sa Panginoon or ang commitment nila ay nawawala sa Panginoon is kapag dumating na yung love life na hindi naaayon sa Panginoon at naaayon sa panahon. So, kailangan natin laging more than anything else, ipaglalaban natin hindi lang siya, pero ipaglalaban natin yung relationship natin kay Lord. Amen. Di ba? So, put God first. Sabi sa Matthew 6:33 to 34, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough troubles of its own. Ayan. So, very familiar tong verse na ito sa atin, na talagang kailangan nating unahin si Lord. Ang dali niyang sabihin. Pero pag pumasok na sa relationship, ang hirap niyan panindigan. So let me read this. Gusto ko yung yung translation niya sa Gen Z, translation ng Bible. Sabi sa Matthew 6:33. Ayan, ito yung Gen Z. Para sa mga ka-age natin dyan. Yes. Ayan, so sabi rito, instead, make seeking the kingdom of God and doing right by Him your top priority. And trust me, everything you need will be added to you. So, in everything, dapat unahin pa rin natin yung pag-seek natin sa kingdom ni God. Unahin pa rin natin, i-priority pa rin natin yan. Kasi yung relationship, dadaan yan, dadating. And syempre, mababago yung trajectory ng buhay natin kapag nandiyan na yung relationship natin. Pero dapat hindi mabago yung priority natin. Si God pa rin yung number 1 sa buhay natin. And of course, doing right by Him. Talagang through Him. And doing right
setting righteousness doon sa doon sa relationship natin sa ating partner. Like, 'di ba tayo? Alam mo yung mga challenges na pinagdaanan natin. 'Di ba? More than kasi we can look right sa harap ng maraming tao. Pero sa loob, alam natin kung tama pa ba yung ating relationship. And ang righteousness is you being right with God. Isipin natin kapag nandun tayo sa relationship na meron tayo is at pinapanood yan ni Lord. Si Lord ba ay natutuwa at nabe-bless dun sa relationship. Sabi dito sa verse 34, so don't worry about tomorrow, men. Meron ganun eh. Don't worry about tomorrow, men and women. Dagdag natin yung in women. Tomorrow can handle itself. Focus on today because it has enough problems of its own. So, ba't ko sinama yung verse 34? Kasi para sa mga naghahanap, di ba? Sometimes we worry about tomorrow. So let the tomorrow worry about itself. Tulad ng mga napang-asawa ni Abraham, si 'di ba sila Sarah, sila Rebecca. Ito yung mga mga shepherds, sila yung nagtetend sa sheep. So ibig sabihin, hindi sila naghihintay lang ng love life, but sila ay may ginagawa, naglilingkod, nag-aalaga, 'di ba? So let's seek God first, and dun sa mga relationship na papasukin natin, unahin natin si Lord. Let's ask God first. More than yung nararamdaman natin, no? Amen. Ikaw naman. Pause muna. Kasi mahaba siya.